na ando doon na halos nawawalan na ako ng halos pinutol na yung yung hininga ko dahil sa sama ng pakiramdam ko. Tapos hanggang sa nangayayat na ako, ang daming nagko-comment sa akin na bakit ang payat-payat mo na. Ang daming yung natatakot na para bang mawawala na ako. Tapos pag matutulog ako, tinitignan ko yung mga anak ko. Parang umiiyak na ako kasi yung nararamdaman ko parang hindi ako magtatagal sa mundo. Kasi talagang halos talagang nararamdaman ko na nawawala yung hininga ko. Na hirap ako, na tumataas, sobrang taas ng blood pressure ko. Isang beses lang nangyari sa akin yun, biglaan pa. Samantalang ang lakas-lakas ko. Tapos bumagsak nga yung katawan ko, ando doon yung talagang nagpa-doktor na ako. Although nagsaserve na ako kay Lord noon, pero talagang tinest ako ni Lord na kung anong dapat kong gawin. So, nung na-hospital ako, nandiyan yung nangihiram ako ng pera kay Sister Des. Tapos, nandiyan yung ine-examine ako lagi. Walang exact findings talaga. Tapos, wala talagang makita kung saan nanggagaling yung nararamdaman ko. Hanggang sa, ang pinayo sa akin ni Sister Des, kalimutan mo na yung pagpapadoktor. Pati yung pambili mo ng gamot, kalimutan mo na lang din. Magsimba ka na lang araw-araw, tumanggap ka ng katawan at dugo ni Kristo, at magkumpisal. So, sabi ko, sige, ko na to. Give up ko na talaga yung yung pride ko. Total, kung talagang kukunin ako, at least makasigurado man lang ako na kay Lord ako. So, sinunod ko po yung payo ni Nanay na ganun nga. At laking gulat ko talagang nakita nyo naman, medyo talagang malusog na ako ngayon. Hallelujah. Amen. Pati ho sa anak ko, talagang lagi niyang payo sa akin, kalimutan mo na yung magpapadoktor. Kasi sa katunayan, ilang beses ko nilabas sa ospital ang anak ko. Kasi ilang beses din ako nagsasabi sa kanya, nasa ospital yung anak ko, ilabas mo na lang. Di nilalabas ko na lang. Andiyan dyan anak ko, ang kulit, naglalaro dyan. So, yun lang po. Maraming salamat. Yan. Alam niyo po, ang kailangan mananampalataya. Hindi basta susunod, hindi gagawa. Kailangan po talaga tayo maging malinis, mangumpisal, bumalik. Kung meron tayong mga kagalit, makipagbatian. No? Bawat tik ng relo, no? Bawat tik ng relo, 10 na mamatay. Ay kung hindi ka makipagbatian, marami kang galit. Naku talaga, sakit din aabutin mo. Amen? At kung unahin mo lang ang ating Panginoon, talagang biyaya apan biyaya. No, kagaya po ni Brother Marvin, no? Si Brother Marvin, alam niyo po ang asawa nito na si Saria, nasa ospital ngayon at ilalabas niya mamaya pagkatapos ng ating concert. Pero inuna pa rin niya ang ating Panginoon. Amen? Totoo po yun. Nandun siya sa Chinese hospital kasi na cesarean. So, kailan ba yun? Huwebes ng mga 9:33 ng gabi. So, talagang ganun yung nangyayari. So, pinag-pray ko na lang na makarecover kaagad siya sa yung operation. Talagang napakabait din ni Lord dahil pag bagong opera pala, bawal pakainin, tsaka kahit tubig hindi pwede. So, nagrereklamo na siya na gusto niyang kumain at saka nauuhaw. Talagang ayaw, pinagbawalan. So, nung Sabado ng umaga, dahil may hayo din kami sa Merville, dumaan ako sa Tayuman. Nagsimba muna ako. Mga 7:30 yata yan or 7:50. So talagang hindi ko maintindihan. After ng yung pagkukumunyon, lumuhod ako tapos talagang hiniling ko na makarecover siya kaagad sa kanyang sugat. Tsaka sana makakain na siya. Kasi sabi ng doktor, hindi daw pwedeng kumain pag hindi pa nakadumi or nakaihi. Hindi pwede. So sabi ko, Lord, habang nakaload ako, pagkatapos ko kumunyo, hindi ko namalayan, umiyak na pala ako. So talaga sabi ko, Lord, wala namang imposible sa iyo. Kasi dahil ako,
Kaya nga nagawa ko yung kanta na May Liwanag. Although talagang tinutulungan ako ni Sir Bindoy na ayusin yung mga lyrics kasi yung mga wrong grammar, palibasa Bisaya. So si Sir Bindoy yung umayos ng tamang grammar sa paggawa ng May Liwanag na kanta. So yan na nga, nung Sabado na yon, pagbalik ko sa hospital, nakadumi na daw at saka nakahihi. Sabi ko, Lord, salamat. At nakakain na siya. So kanina nga, inaantay ko sana yung final billing. Sa isip-isip ko, baka matagal pa, malilate ako. Iniwan ko na lang, sabi ko, bahala ka na dito kung ano. Kung yung magbabayad, mayroon akong pinsan doon. So, isang may share ko nga, kaya nalikha yung May Liwanag dahil sa karamdaman din na sa pamamagitan ng Children of Light at saka 3D fasting yon na ginawa sa Binangonan Rizal. That was October 2005. Sa pamamagitan ng 3D fasting. Yung karamdaman ko almost 1 taon at dalawang buwan na karamdaman ko ay gumaling sa pamamagitan ng 3D fasting, sa pag-aatin ng prayer meeting, yung talagang pagtanggap din ng komunyon halos araw-araw na pagsimba. Yun yung nag-ano sa akin. At hindi lang liwanag sa buhay. Kasi di ba mayroon tayong palabas dati na may liwanag bago pa itong True Vine? Nung na-compose din ni Sir Bindo yung Banal na Diyos, habang nakaupo ako doon sa bahay, biglang naisip ko yung May Liwanag na pwede bang gawa ng kanta yon. Pero hindi doon, ibibase ko sa sarili ko. Kasi nga dati, ang dami kong, nung wala pa ako, nasa kamunduhan pa, yung talent ko, ginagamit ko lang sa yung mga nightlife, katulad sa, saan ba to? Sa music box, sa punchline, dating Chico Clock dyan. Diyan ang pinupuntahan ko, magmula alas 8 ng gabi, hanggang madaling araw, doon ako, nagbababad. Kasama yung live-in ko. Yan. May live-in kasi ako dati almost 5 years. So, siguro, yun yung parusa ni Lord sa akin na nagkaroon ako ng karamdaman. So, yun, nagawang title na May Liwanag. Hindi lang liwanag yung ginawa sa akin ng Panginoon. Sabi ko pa nga, kung sino yung mga Bisaya dito, nung may kalibin ako within 5 years, sa Bisaya pa, ngit-ngit pas alkitran ang kaugmaon. Amen? So, nagawa ko yung kanta na yon hanggang sa, yun na nga, binigyan ako ng kagalingan ng Panginoon. Talagang sinabi ni Sir Bindoy, kasi nga gagawa ng album ang community. Sabi niya, saan yung composition mo, ibigay mo sa akin. Hindi ko pa nga talagang kasi nga hindi ko maayos-ayos. Sabi niya, ibigay mo sa akin, ako nang bahalang mag-ayos. Sabi niya. So ayan, natapos rin sa wakas. Ito yung kasama sa, sa album natin. Itong May Liwanag. And